counterpart. Kaya maganda sana lahat tayo magsakripisyo. Kanya-kanyang sakripisyo. Ako nga, muntik na mamatay eh. Muntik na ako mamatay nung sa Liwasan Bonifacio eh. Sabi nga nung doktor dapat yon dumiretso ka na sa ER. Nagalit yung doktor eh. Kasi daw naramdaman ko tatlong ng puso ko. Kinabog-kabog ko. Parang parang plebo. May nararamdaman ko talaga dito. Ang sakit, sobrang sakit. Gumanon eh. Sobrang sakit. Ginanong ko, malakas. Hindi ko maintindihan yung tao. Sir, picture. Ginaganon ko, picture kami. Anak ng toko, ang tanong, is the Filipino worth dying for? May mga nagsasabi na, no, it's not worth dying for. May nababasa na akong ganong comment eh. The Filipino, sa Facebook, may nababasa ako sa mga comment dito. Minsan may nagsasabi na, frustrated. No, bawal sa akin ma-frustrate. Bawal ma-frustrate. So, the Filipino is still worth dying for. Even if it is just one Filipinong matino. It's worth dying for. He's worth dying for. She is worth dying for. Kahit iisa lang ang Pilipino na matino na gustong gumanda ang Pilipinas. She is worth dying for. Now, kung meron kang milyon na Pilipino na matino, they're really definitely worth dying for. No? AFP-PNP, no? Makonsensya kayo. Doon kayo sa tama. Doon kayo doon sa taong bayan, no? Doon kayo sa taong bayan. Sa sovereign Filipino people. Okay, tuloy ko ang basa ko. Roda Helardero. Good evening po, sir. Okay, magandang gabi. Roda, Maria, Christina, Hige. Hige ba? Hige. Good evening. Maria Brosio. Good evening from Florida. Maribet Salazar. Hello po, sir. Dado watching here in Kuwait. Mahar Tambal. Less. Ano yan? Mahar Tambal. Less. Okay? Sir, bira-bira lang. Bira-bira lang. Masakit na nga yung puso ko eh. Kayo naman ang bumira. Kayo naman ang pinagbabawalan na nga ako. I-upload ko yung usapan namin ng doktor. I-upload ko. Siguro bukas. Na? Naka-upload na eh. Hindi ko pa pinapublic. Reviewin ko lang. Baka merong mga may nasabi kung di tama. Ismael Bautista, magandang gabi po from Tarlac. Magandang gabi sa mga taga-Tarlac. Magandang gabi sa inyong lahat, no? From Tarlac City. Ismael Bautista, Pinoy Dental. Good evening, sir. Watching from Kuwait. Dental ba yun? Okay, punta mo si Commander Bukay. Kailangan ng dental. Joke. Cristobal, kamusta na? Chris, good PM, sir. Hitchhiker, good evening from Taiwan. Ano ito? Melissa, madilim. Melissa Calagua. Hello, Supremo, kamusta na? Teresita Sumadlayon. Magandang gabi. Kaptado Aileen Frenila. Good day, sir. Watching from Saudi Arabia. Kamusta sa mga taga Saudi Arabia? Maraming salamat sa inyo mga OFW, no? Sumasabay kayo sa mga pag-rarally ninyo. Hindi naman yung mga nasa gobyerno, ang mga tao nagrarally. Bakit daw ang rally yung tao? Kasi pinilit yung ilabas si Duterte, bigay nyo sa ICC. Kagagawa ninyo. Kung hindi nyo pinilit ilabas si PRRD at inapot dun sa ICC, na wala naman palang red notice na sa Interpol. Tapos, hindi magkaganyan, walang rally na ganyan. Okay na ba kayo bigla? O panay kayo knee-jerk reaction, bawal yung magsalita, yung sa social media, bawal yung mga dependents. Alam nyo ba yung dependents, no? Kundi ba naman kayo mali, no? Government. Yung pagbawalan mo yung sundalo mo,
Pwede. Pero sabihin nyo ng from the commander to the subordinate, huwag na kayong naglalagay sa SOCMED. Ang dating nung maglagay kayo sa SOCMED, takot na takot kayo sa mga sundalo niyo na nagsasalita. Inaano nyo tinatakpan nyo yung kaldero ng ng expression, freedom of expression. Pinapakita nyo na takot kayo. It shows yung nawawala kayo ng confidence sa sarili. Kung meron kayong gustong ipagbawal sa tao, kausapin nyo yung unit. Ganon. Yung sarili. Commander to subordinate. That's how it's done. Sorry but that is how it should be done. Yung commander, sasabihin, wala muna mag-ano huwag tayo sumali dyan. Pero ilalagay ninyo sa SOCMED, kung ano yung statement. Ano ba yun? Sino pinaparinigan nyo? Tao. Ngayon, naglabas pa kayo, dependence. Totoo ba yun o hindi? Kung totoo yun, bad yun. Kung hindi totoo yun, yung statement ninyo, nilabas nyo, sinabi nyo na hindi totoo yun. Ngayon, palagay natin totoo. Kung totoo yun, huwag nyo nang uulitin Huwag nyo nang ulitin AP, PNP. Huwag nyo nang ulitin. Bakit? Isa yung tao. Yun yung sundalo o yung pulis. Yun yung pagbawalan nyo. Pero yung pagbabawal, may hangganan yon. Hindi pwedeng laging yung babawalan yung tao kasi tao yan. May nag-iisip yan, mga tropa. Pinapakita nyo takot na takot kayo. Pati pa naman yung paniniwala ng tao, gusto nyo kontrolin? Ano yan, robot? Hindi ganon. Yung tropa, mas maganda, kung ako yung commander, sasabihin ko, bahala kayo, maniwala kayo dyan, mag-comment kayo kung gusto nyo. Basta alam niyo ang mission natin. Alam niyo yung chain of command, alam niyo na tayo naninilbihan sa taong bayan. That's how I'm going to do it as a commander. Maniwala kayong gusto nyo, bahala kayo. Pero naka-uniforme tayo. If you should comment na huwag kayo mag-uniforme pagka sa mga mga live o kaya sa mga videos, huwag kayong mag-comment na ka-uniforme because you are representing the institution. You are representing the unit. Gusto nyo malasin ako. Ako yung commander. Malasin ako. Gusto nyo mag-comment kayo na mag-comment. Bukas, relieve na ako. Kasi hindi ko kayo kayang disiplinahin. Yung mga tao, magkakaroon na nyo. Si sir, ingatan natin si sir. Wawa naman si sir pagka matatanggal. That's how it should be done. Let the people, your men, discern what is right or wrong. Pero pagka pinagbawalan yan, nagngingit-ngit. Kung kailan nyo kailangan na kumilos yan, kung kailan nyo kailangan dumepensa yan, wala na yung tao mo. Nandun na sa kabilang bakod. Kayong mga hirap. Anong klaseng, nakakainis na. Hindi ganoon, nawawala disiplina. Mga commanders, huwag nyo kukontrolin yung tao. Because pinapakita ninyo yung biases ninyo. Sasabihin ninyo, we are apolitical. Apolitical. We will defend the Constitution. We will follow the chain of command. We will uphold the Constitution. Lintik na yan yung Constitution, binabiolate na, kaliwa kanan. Binabiolate na, tapos sasabihin mo, we are upholding the Constitution. Tapos yung tinatransmit nyo sa tao down the line, biglang yung nakikita nila, ninanakawan yung taong bayan. Kaliwa kanan, binayolate yung batas, binayolate yung rights ni Duterte. Kalimutan niyo yung pangalan. It could be somebody else, it could be anyone, a barangay captain, it could be a tanod. Ang mahalaga doon yung karapatan ng isang Pilipino pareha sa karapatan ng isang presidente. Anak ng toko ata yung Pilipinas. Anong ginagawa natin? Buhaw-buhaw, baboy, binaboy. Yung previous vlog, panoorin nyo. So, may natutulog. So, wag na wag ganon. Pinagbawalan nyo yung sundalo. Sabi nyo, lalagyan yung pagbawalan yung pamilya. Ay, nag-message sa akin Yung iba na, totoo ba yan? Bakit ganon? Tapos meron pa silang manifesto to mga dependents. May manifesto. Tignan niyo kundi yung kapalpakan.
Yung isang sundalo, nahirapan kayo. Now, banatan nyo ng bawal tong pamilya na tao na bossing nyo yan, taong bayan eh. Yung mga dependents, huwag nyo sabihin na asawa niya sundalo. Yung sweldo ninyo, galing dyan sa mga lahat ng asawa, lahat. Pati yung mistress, nagbabayad ng tax, ano. Ang punto, sila ang dapat pagbabawalan ninyo, hindi tama yun. Now you have the wife, yung anak, kung dalawa anak, yung tatay, yung nanay, yung kapatid, lahat na nakatira sa ilalim ng bahay nitong sundalo na to, lahat sila galit at sinasabi doon sa asawa nila, putang inang gobyerno yan, PI, tingin inumin. PI na gobyerno yan, PI ng BBM yan, PI na kayong mga Fuatcom kayo, PI kayong lahat, PI na ano yan, yung apat, pini-PI na, pati yung mista ko, PI, sabi ganon. Oh, all right, sir? All right, sir. So, kayong gumawa ng problema, hindi kami. Kayong gumagawa ng problema. Pinagbawal ninyo itong mga tao ngayon na magsasabi doon sa asawa nila, huwag ka nang sumunod dyan sa gagong gobyerno na yan. You see, you created the problem because you are not analyzing. You are doing things na hindi nyo pinag-isipan, panic time kayo, and then boom, daming tao, daming nagrally. All over the country, all over the world, daming Pilipino nagrarally. Naku, delikado na tayo. Bossing, delikado na tayo. Baka matanggal na tayo. Baka malapit na. Now the end is near. Malapit na. Naku. Armed Forces and PNP, how sure are you that the soldiers will follow you? How sure are you the policemen will follow you? Sige, anin nyo pa? Pigain nyo pa? Kalabas-labas niyan, the Armed Forces and the PNP will be an empty bag. Alam niyo empty bag? Hangin lang. Kasi nawala na yung laman. Pumunta na doon sa taong bayan. Anong tingin niya sa sundalo? Tanga? Anong tingin niya sa mga opisyal? Tanga? Hindi nag-iisip? Right now, yung mga sundalo at saka yung mga polis, alam nila. Hindi nyo nakikita yung mga signs. May mga signs sa chat group nila. Patignan nyo. Intel, tignan nyo yung mga chat group. Bakit ako nagtuturo? That's how it should be done. The Intel will feel what is brewing sa ilalim and they should inform the commander, sir. Sir, delikado na sir. Explosive to. Mawawala yung armed forces tsaka yung PNP. Naghihintay lang yan, may tatayo. May naghihintay lang. Sino ba general dyan ng tatayo? Parang bayad naman lahat, ha? sabi ng mga taong bayan, puta yan, mga bayad naman yung mga general na yan. Kaya marunong tong administration. Uy, clap, marunong. Binabayaran yung mga dapat tumayo, yung mga, lahat sila bayad. And yung mga kernel, sir, naghihintay ng posisyon. Wala na. Yung mga lieutenant colonel, naghihintay din ng posisyon. Yung magbabatalyong commander o batcom ngayon, ayaw makialam. So down the line, you will scrape the bottom of the armed forces and the PNP and you will end up wala kayong tao. It's a one scenario. You will have no people because these people know what is happening. These people understand the gripes, yung galit ng taong bayan. These people understand yung ginagawa ninyo na mali. And sinusuppress pa ninyo, pati yung pamilya isusuppress ninyo. The family now, kalaban nyo, kinukumbinsi yung mga asawa nila, tumayo na kayo. Magsama-sama na kayo. Sumama kayo sa taong bayan. You should understand the dynamics, yung leadership principles. You should understand, hindi yung pag-golf kung anong kung ano yung mo, handicap mo. Uy, Berdi, uy, Eagle. Linchak na yan. Yung mga generals, dapat maramdaman ninyo at nakikita ninyo yung mga indicators. Yung mga pulis na yumuko, hiyang-hiya sila. Hiyang-hiya sila that they are part of the abduction of Duterte. Hiyang-hiya sila, umiiyak sila. That is a symptom, that is a sign. And yung kalat niyan
sa mga usap-usapan ng mga sundalo na hindi nyo makokorek, hindi nyo ma-check. Before you know it, it's going to explode right in front of you. Bongbong Marcos. Ha? It's going to explode right in front of you. Tamba. And you will find yourselves na nakakulong. Nakakulong. Ay, nako. Pag-ikot ng kulong, nakakulong kayo lahat. Bibitayin kayo ng taong bayan. Because the sovereign Filipino people will rise up. Oh, declare kayo martial law. Yun yung topic natin. Declare na martial law. Yun yung mga nagsasabi. And marami kong intel nasabi. Parang nagbabalak-balak mag-declare ng martial law. Sige, declare kayo martial law. Sinasabi ko naman kasi, pagka nag-declare kayo ng martial law, mga kababayan, pag nag-declare ng martial law, huwag kayo matatakot. Huwag kayo matatakot. Kaya ako nag-explain ngayon, sinasabi ko na previously, pagka isa sa mga recourse yan, tatlo nga no? The only way out is good governance. Isa na opsyon. Isa, declare martial law. Yung isa, gerahin ang China. So, nandun pa rin tayo. No? Declare ng martial law. Sinabi ko, pagka nag-declare ng martial law, I will stand up and undeclare the martial law. Ulitin ko, if Bongbong Marcos declares martial law, I will stand up, I will rise up and say, kahit sa vlog, kahit nasa hospital ako, no? Nurse, pwede ba tayo ako? Bis ako. Nag-declare ng martial law I will undeclare martial law. But I will declare the people's martial law. Tandaan nyo mga kababayan, yung power ng presidente mag-declare ng martial law, yung power ng Congress para i-affirm yung martial law declaration, yung power ng presidente na gamitin yung armed forces at saka yung PNP para implement ang martial law at paghuhulihin kayong lahat. Kayong mga destabilizer, kayong mga leader, kayong lahat. Hulihin kayong lahat. Came from the power of the people. Wala, may power ba si Marcos noon mag-declare ng martial law? Wala. Talunan na Vice President, civilian, tumakbo ng presidente. Please, boto niyo ako. Unity Team! BP Sara! Bongbong Marcos, Unity Team! Oh, pagkatapos nun, nung naboto na, bye-bye. Bye-bye. Yung nagpalibing ng tatay niya, bye-bye. Pinadala sa ICC. Yung power ni Bongbong Marcos na ginagamit ngayon at lahat ng inappoint niya na mga cabinet secretaries, including Anyo, including Gibo, including came from the president in a point. But the power as a package came from the Filipino people. He is a nobody. Binoto siya ng 31 million na tao, including me, nabudol. But let me tell you, Filipino people, the power of the president came from the Filipino people. Kaya wag kayong natatakot, wag kayong magpapasupil, wag kayong maniniwala. Mag-declare ng martial law, we stand up, we undeclare the martial law, and we will declare our own martial law. Kala ninyo, pinatapo lang kayo sa kalabaw? Ang asta ninyo, kala nyo walang hanggang kayong may kapangyarihan. Kayo na ngayon ang gagago, kayo na ngayon ang budol, kayo na yung nangako na hindi nyo tinutupad, kayo nagnanakaw. Kayo yung nagbabiolate ng konstitusyon. Tapos may gana kayo mag-declare ng martial law. Huwag nyo kaming subukan. Huwag nyo subukan ang mga Pilipino. We will rise up. There are millions of us. 90% of us. 108 million Filipinos. Kahit natulog sa pansitan yung kalahati niyan, meron pa rin 54 million Filipinos. Tulog pa rin sa kubeta na sa CR, nagbabawas, meron pa rin 25 plus 2, 27 million Filipinos. Huwag nyo kaming subukan. This government, the only way out is good governance. Mag-sorry kayo,
tinuan ninyo, ayusin ninyo yung korupsyon, ayusin nyo na yung droga. Pero kung kayo masisipa, kayong mga nasa AFP at PNP, nagtutulog-tulugan at apolitical, nakakatawa, will protect the Filipino people. Anong protect? Anong ginagawa nyo? Ninanakawan na nga ang taong bayan. Oh. That's the problem. Kaya nga, yun ang aking gusto sabihin. Huwag kayong natatakot because noong pa, yung martial law na yan, natakot ang taong bayan. 1970s, wala pang SOCMED noon. No? Bata pa ako noon, hindi pa ako makapag-SOCMED. Hindi pa ako noon, late pa ako noon. Mga 1973, I was in high school. I was only about 12 years old. No? Nang boboso pa ako ng teacher. Joke. Bata pa ako noon. But now that I'm a senior, I am just sharing yung nararamdaman ko to everyone. We have only one country. And it's about time that we all stand up and proclaim what we want. Adopt a vision na pupuntahan ng isang bansa natin na gaganda yung bansa natin tulad ng mga kapitbahay natin. Hindi yung lugmok na lugmok tayo sa putikan, sa Kumunoy, at yung mamanahin ng mga isisilang pa na salinlahi ng mga Pilipino, kawawa. Baon sa utang, bangkarote, komunista, drug addict, nakaw dito, nakaw doon, pera-pera. Lumubog din na nawasak yung kultura nating maganda. And if you will not proclaim and adopt a vision of change, a vision, a direction na gaganda ang bansa natin, no amount, magpalit man tayo magpalit, walang mangyayari. In-explain ko na yan sa mga nakaraan ng vlog. We have to accept the reality that is happening. We have to do the solutions. We have to make sure that this does not happen again, ever again. Corruption, droga, komunista, pang-aabuso sa gobyerno. Yun ang mga issue. Hindi yung politika na labanan na yan. Wala yan. Mababaw. Mababaw yan. Ang labanan ay yung bulok na sistema, yung baboy, binaboy tayo. Binaboy ang Pilipinas ng mga politiko ng upo. Kaya kayong mga tumatakbo, huwag nyo nang dagdagan ang pagkakababoy ng Pilipinas. Tinangan ninyo ang Pilipino eh. And we should all band together towards a better Philippines. AFP, PNP included. That's the only way. Kung ayaw nung iba, iwanan natin. Kung ayaw nila na mapaganda ang Pilipinas, iwanan natin. Mamili kayo. So anong pwede natin puntahan? Pwede magkaroon ng revolusyon. Analysis ko, sa nakikita ko, pikam-pika na Pilipino eh. Masyadong garapalan ang ginagawa nyo, pagnanakaw, paglabag sa batas, pag-abuso sa inyong power. Congress, grabe kayo. Congress. Kayo, Tuadcom, grabe kayo. Ang asta ninyo, akala ninyo, forever kayong nandyan. Baka bit-bitin kayo ng tao dyan. Baka yung tao hindi makatiis. Hindi na talaga makakatiis sa mga pinagagawa ninyong kayabangan ninyo. The power came from the Filipino people. Tandaan niyo yun. President Bongbong Marcos, the power that you are enjoying now, the resources of government that you are enjoying now, that you are using, the money that you are spending, came from the Filipino people. And therefore, hindi ka dapat umabuso ng ganyan.
dapat pakinggan mo yung taong bayan yung hinaing. Presidente ka ng Pilipinas. Do you want this to stop? You order to bring him back. It stops. Pero you'll be booted out. Ginalit yung tao, kayo gumawa ng kayo gumagawa ng kasalanan nyo. Hindi taong bayan. Hindi yung mga nagsasalitang vlogger. Tatakutin nyo, imbestigahan ninyo. Tatakutin nyo, mag-declare ng martial law. We will undeclare it. Mga kababayan, huwag kayong matakot. We will stand up. We will undeclare martial law. Ganun tayo ka-powerful. Eto tayo yung presidente, binigyan lang natin ng power yan, pinahiram lang natin. Declare ka ng martial law, ulul. We will undeclare martial law and we will declare our own version of martial law, I'm telling you. And you better be frightened to your bones because the martial law ng alam ng taong bayan, walang patawad. Yun yung So, pwede magkaroon to na revolusyon. I hope it's a peaceful one. I pray it's a peaceful one. Pwede magkaroon ng bloody revolution. So, revolution. Sa ilalim noon, peaceful, bloody. Pwedeng gano'n na mangyari. Analysis, ha? May mga intel, kakabakaba na naman kayo. Itong, inciting, mga ulol kayo, gago kayo. Sinasabi ko na nga kung ano pwedeng mangyari para kayo matauhan kayo. Declare kayo martial law, we will undeclare it. We will declare our own version of martial law. Gagalitin nyo kami? Tatakutin nyo kami? Hindi, matakot kayo sa amin. Matakot kayo sa taong bayan. Patayin nyo ako, may papalit. Takutin nyo ako, may mas magagalit. Nowhere, no way out except good governance. Except humbling yourself. Mga hambog, mga abuso. Kayo mga Pilipino na nagpapabayad, kayo mga Pilipino walang pakialam sa bansa na to, tsupi, umalis kayo. Lagay namin kayo sa isang isla. Doon kayo lahat, isang isla. Sama-sama kayo. Republic of Bangak. Kala ninyong tatapang ninyo. Mga kababayan, huwag kayo natatakot. Ang martial law, paso na yan. Pasay. The power of martial law rests in the people. Pinahiram lang natin sa presidente ng Pilipinas. Tapos gagamitin labas sa taong bayan? No. We will undeclare it. And we will make sure that we declare our own martial law, our own version of martial law, and we will terminate everyone. We will fire everyone. And we will make sure that there is penalty and make sure na lahat ng pera na ninakaw ng mga yan, makukuha natin. Walang patawad. Lahat yan kukuhanin natin. Imbestigahan lahat. Meron tayong People's Court. Tignan nyo ha. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government, blah, 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 blah. Do ordain and promulgate this constitution. Kabisaduhin nyo yung preamble. Ako di ko kabisado. Pero naintindihan ko sa puso. Yun yung power natin. And then lumitaw na yung constitution. Uy, nandun na yung branches of government. Nandoon. Judiciary, executive, legislative. And under the president, nandun na lahat ng mga kanyang amigo. Nandun na lahat. Tingnan nyo ha. Yung branches of government. Saan galing yung power? Ano sabi sa Constitution? Ninyo, natin, all authority emanates from the people. Panig dito. Doon galing sa atin, taong bayan. We have the power of the judiciary, the power of the legislative, the power of the executive. Nandito. We are the people's court. We are the people's congress. We are the executive. We can do what we want if you are all united. Pero kung nag-iisa ka, ang dali mong pilin. But if you are together, mga kababayan, Luzon to Mindanao, you are together hanggang abroad, all Filipinos. If you are together, if you know what is the meaning of being sovereign, you can do what you want because all power emanates from the people. Pwede magkaroon ng revolusyon, peaceful, at bloody. Huwag tayong bloody.
Pero pagka yan, mga yan, dahil sa alam nila bibitayin sila, alam nila kakaso sila, lalaban yan. Kayong mga uto-uto na magpapagamit, tatanggap ng bayad. Uy, lalaban ako, pingin baril, pingin baril. Bayaran nyo, bayaran nyo. Bang, 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 bang. Good luck sa inyo. Good luck sa inyo. Kayong mga matitino sa AFP tsaka sa PNP, malapit na yung, nasa 11th hour na tayo. You better stand for the Filipino people. Because if you don't, the Filipino people has the power to disband all of you. The Filipino people can unmake you and create a better armed forces, a better PNP. Agencies that will serve the people, that will protect the people's interests, that will follow the chain of command all the way up to the Filipino people, not to one president. Yan yung ano. So you better deliver armed forces and PNP. When the Filipino people stand up, you stand up. Yun yun. If you don't, good luck. Tapos nun, isa pa, revolution, pwedeng maging mauwi sa civil war. May 90%, may 10%. Ayaw? Sige. Maglaban tayo, patayan tayo. Doon pa lang sa 90 tsaka sa 10, kita nyo na yung majority. Ngayon, kung mga maangas to, sige. Gano'n na mangyayari. Bakbakan yan. Ubusan. Eh, sino maubos dyan? Yung 10 million. Hindi yung 90 million. Kahit ba magretrata niyan. Kasi pagka yung 90 million, sinupres nitong 10 million, armado tong part ng 10 million, gagamitin yung armed forces para banatan itong 90 million, meron kasong ulul, may rabies na armed forces tsaka PNP. Meron no? Meron na nagsisimula Uupakan yan because sinasabi, we will follow the chain of command. Sabi ng chain of command, upakan nyo yan. Martial law. Upakan nyo. You know what will happen? Makikialam yung mga kaibigan natin sa abroad. Makikialam because it's going to be a scenario wherein the Filipino people will be engaged in civil war. Gusto niyo ba yun? Isa pang senaryo na pwedeng mangyari, civil war. Yung pangatlo na pwedeng mangyari. So, una, revolution, bloody or peaceful. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo. Nag-analyze lang po ako. Tapos nun, yung isa, civil war. Dalawang faction, Marcos Duterte, maglaban. Ayaw nyo magpapatayan. Civil war ang baksak niyan. Yung pangatlo, secession, maghiwalay. Maghiwalay. Wala lang kayo pakialam sa inyo. Putragis kayo, mga bangag kayo, mga magnanakaw kayo. Diyan kayo sa Luzon. Diyan kayo, magsama-sama kayo. Kaming mga nasa Mindanao, kaming mga nasa Visayas, kung sasama yung Visayas, hihiwalayan. Why will 90 million sacrifice their lives, their future, and the future of their children kung yung 10 million ayaw. Gusto sila lang. Gusto sila mag-ayuda. Nabibili na ayuda. Sila lang ang mayaman. Kaya ang mangyayari dyan, sa punot dulo, kundi masettle ng peaceful revolution, bloody revolution, o kaya mang civil war, ang baksak niya, secession, hiwalay ang Mindanao at Visayas kung sasali. And you will have a divided Philippines. Ano dyan ang mangyari? Papunta tayo doon, mga kababayan. Kami, iniiwasan namin sa FGF yung ganyan ang mangyari. Kaya, hindi kami natakot magsalita. Hulihin nyo kami. Pusasan nyo kami. Patayin nyo kami. Okay lang. Nasabi namin. Huwag tayong tumaak sa landas na yon. Doon tayo sa tama. Doon tayo sa ikakaabante natin. Let's move forward, Philippines. Let's make it proper. Let's do what should be done. Huwag yung magpatayan ng kapwa Pilipino. Alam natin na may mali. Alam natin kung sino ang mali. Doon tayo sa tama. Kayong mga naniniwala sa mga naratibo, kayong mga ginagamit para magkalat ng naratibo,
Isip-isip kayo. Doon kayo sa 10%, go ahead. Gusto kayo dito sa 90%, go ahead. Ang aking pakialam, ayokong mauwi ang Pilipinas sa civil war. Ayokong mauwi na milyon ng Pilipinong mamamatay dahil sa hindi pagkakaintindihan, dahil sa pinagpilitan ang isang baliktad, balikwas, mali na pananaw. Patayan kayo, ano mangyari? Tapos iyak-iyak kayo, and then it will never end. Pumatay ka ng isang NPA nung panahon namin, papalitan ng 10. Is that the way? No. NTF-ELCAC knows the way. Alam na namin na it's a combination, an all-out effort, a whole-of-nation approach. Kaya nga ito, let's make it a whole-of-nation approach. There's a problem, let's accept that there is a problem. We better find a solution to them. Rise up, stand up. Really want. Stand up. Proclaim democracy. Proclaim your rights. Hindi yung ganitong iyak-iyak. Walang ano. Tapos kayo mga walang ya. So yun yung ano. Mag-martial law ka, bahala ka. I-declare namin yung martial law. The power came from us. Hindi, wag mo kami utuin. Hindi kami mauuto. Hindi kami mo. Gagamitan nyo kami ng rebellion, gagamitan nyo kami ng sedisyon. Sige. Hindi kami natatakot. Batas namin yung konstitusyon eh. Kami naggawa niyan. Kami ang nag-employ,